Magandang araw! Ako si Kai. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang experience ko sa paggawa ng home-based business. Nagbibenta ako ng iba't ibang lutong bahay tulad ng ginisang ampalaya, lumpiang Shanghai, pansit bato, tortang talong, pansit bihon, ginisang munggo, ginisang sayote, coffee jelly, laing at puto cheese. Ang mga bumibili nga pala sa akin ay mga kapitbahay, kamag-anak at pati na rin mga malalapit na establishment dito sa MP. Sa paggawa ng mga paninda ko, bumibili muna ako ng mga ingredients tulad ng gulay, karne at iba pang rekado. May budget din akong sinusunod para hindi ako sumobra sa gastos. Pag nagluluto na, sinisigurado ko na malinis yung paghahandaan at maayos yung proseso. Mula sa paghihiwa, pagluluto hanggang sa pagpapackage. Importante sa akin na masarap at maayos tingnan yung pagkain para ganahan yung bibili, diba? Sa pagbebenta naman, nagpo-post ako sa Facebook at nagme-message sa mga kakilala ko. Minsan, sinasabi ko rin sa mga kapitbahay namin at sa mga malalapit na tindahan para mas makilala yung produkto ko. Sa presyo naman, sinisigurado kong abot kaya pero may kita pa rin. May mga times din na hindi agad nauubos yung paninda ko. Lalo na kapag napasobra yung luto ko, o kaya naman wala yung mga customers. O di kaya may mga baon na rin silang dala. Kaya ang ginagawa ko, nag-a-adjust ako sa dami ng niluluto ko at minsan, pag may natitira, ay ginagawa naming ulam o merienda. O di ba? May pera ka na, nakatipid ka na, busog ka pa. At dahil dito, mas pinapabuti ko din yung pagpopromote ko para mas makilala tayo. Ako. Anong lasa? Yeah! Sa experience na to, marami talaga akong natutunan. Hindi lang basta pagluluto, kundi pati kung paano mag-manage ng maliit na negosyo. Natutunan ko kung gaano kahalaga yung tamang pagbabudget kasi kapag hindi mo kinontrol yung gastos mo, pwede kang malugi. Narealize ko rin na hindi sapat na marunong ka lang magluto. Kailangan marunong ka rin magbenta, magplano at makisama sa mga customers. May mga pagkakataon na hindi agad nabibenta yung mga paninda ko at doon ko na-experience yung disappointment. Pero instead na sumuko, ginagawa ko yung motivation para mag-improve pa. Natuto rin akong maging patient at responsable, lalo na sa paghawak ng pera at oras. Hindi pala ganun kadali yung kumita, kaya mas na-appreciate ko yung halaga ng bawat kinikita ko. Sa kabuuan, masasabi ko na malaking tulong yung experience na to para mas maintindihan ko kung paano patakbuhin ang isang home-based business. Hindi man siya perfect, pero marami akong natutunan na pwede kong magamit sa future ko. Yun lang. Ingat!